Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ni Ramon, isang bagitong sundalo na unang nasabak sa isang misyon. Isang klase ng misyon na sa unang tingin ay magaan lang at hindi delikado. Dahil wala naman silang gagawin kundi magbantay, magronda at tiyaking ligtas ang baryo. Hindi ito ang uri ng misyon na sasabak sa mga gera, putukan at patayan. Ngunit magbabago ang lahat ng isang gabi. Biglang tinamaan ng kidlat si Ramon habang nasa gitna ng kanilang pagbabantay. Mula roon, nagsimulang mangyari ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Nagkaroon siya ng malakas na kapangyarihan na siya mismo ay hindi alam kung paano kontrolin. At dahil sa kapangyarihang yun, matutuklasan nila ang matagal nang itinatagong lihim ng baryo na may mga nilalang ng dilim, mga aswang na tahimik na nananalasa at nambibiktima sa mga tao. Paano kaya gagamitin ni Ramon ang kapangyarihang bigla na lamang ipinagkaloob sa kanya? Magagapi kaya niya ang mga aswang? O siya ang magagapi ng kapangyarihang hindi niya kayang kontrolin? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sa bungad ng baryo ay matatagpuan ang isang lumang outpost, isang kubo na yari sa kahoy at yero, nakatayo sa tabi ng daan. Napapalibutan din ito ng mga sandbags at sa outpost na ito nakapwesto ang 3 sundalo. Si Ramon ang pinakabata sa grupo, si Morales at si Ricky. Habang ang dalawa ay tahimik na naglilinis ng kanilang mga baril, si Ramon naman ay nakatingin lang sa paligid. Tahimik dito, no? Ganyan talaga sa mga ganitong lugar. Para kang nasa dulo ng mundo. Bakit? Hindi ka ba sanay? Hindi naman po sa hindi sanay. Ang totoo niyan ganito rin po sa probinsya namin . Ah, ganun ba? Eh di dapat sanay ka sa katahimikan ganito. Sanay naman po. Pero ewan ko po ba? Iba yung pakiramdam ko dito. Parang... Basta, parang kakaiba . Baka naman naninibago ka lang. First mission mo kasi to . Normal lang yan. Tama si Ricky. Alam mo, naiintindihan namin yung kaba mo. Lahat naman tayo dumaan sa ganyan . Oo nga, naalala ko tuloy bigla yun sa akin. Talaga po? Na po ba yung naging unang misyon nyo? Ako yung sa akin, hindi sa outpost na ganito. Ang una kong detachment sa bundok. Napasabak agad ako sa gera. Ah, oo. Yan yung naikwento mo sa akin dati, di ba? Yung sa Mindanao, tama? Oo, tama ka, Ricky. Doon nga. Grabe yung karanasan ko doon. Talagang doon ko nasubukan na di matulog ng normal sa loob ng 2 buwan. Biglang natahimik ang dalawa nang magsimulang magkwento ang pinakamatanda sa grupo. Kakagraduate ko lang noon. Mga 19 anyos lang yata ako noon. Bagitong-bagito. Ang utos sa amin, saklolohan yung isang kampo na inaatake ng mga rebelde. Akala ko, simpleng reinforcement lang.
Pero pagdating namin doon, putukan kagad ang sumalubong sa amin. Literal na bala ang sumasalubong, ha? Napag-aralan ko naman kung paano kumilos sa gitna ng putukan. Pero iba yung kapag nasa field ka na talaga. Wala ka ng choice kundi makipagpatayan at makipagsabayan sa mga rebelde. Mabuti po at hindi po kayo natakot nun. Natakot ako, syempre. Putragis, sobra-sobrang takot. Di ko nga alam kung paano ako nakaligtas eh. Habang nagpapaputok nga ako ng baril, nanginginig ang kamay ko eh. Matindi talaga ang pinagdaanan ng kasama natin na yan, Ramon. Oo nga eh. Grabe. Paano niyo po nakaya yun? Aba, kahit nanginginig ang kamay ko, pinilit ko pa rin na magpaputok. Talagang tinibayan ko ang loob ko. Kasi alam ko, kapag naging mahina ako sa pagkakataong yun, kapag nagpadaig ako sa takot ko, ako ang mauunang mapatay ng kalaban ko. Yung nasa isip ko lang nun, huwag kang mamatay. Huwag kang mamatay. Yun ang palagi ko sinasabi. Grabe, ang hirap siguro nun. Biglang lumungkot ang muka ni Morales na patitig sa kanyang mga kasama. Oo, mahirap talaga. Lalo na nung nakita kong isa-isa nang natatamaan yung mga kaibigan ko. Isa-isa silang namamatay. Yung mga kasabayan ko lang din na bagong graduate. Hanggang ngayon, parang nakikita ko pa rin yung mga mukha nila. Duguan, wala nang buhay. Minsan nga, parang naaamoy ko pa rin yung pulbura. Grabe, ang hirap kalimutan. Naiintindihan ko po kayo, sir. Masakit nga po talaga yun. Parang nakakatroma. Pero sir, hanga po ako sa inyo. Hindi lang po sa tibay ng loob nyo, kundi po sa kakayahan nyong magpatuloy pa rin sa serbisyo, maski mabigat po ang pinagdaanan nyo. Salamat, Ramon. Pero kailangan talaga natin magpatuloy. Kasi may mga taong umaasa na maprotektahan natin, di ba? Ika nga eh, to serve and protect. Sandaling natahimik si Morales. Bumuntong hininga siya. Saka muling nagsalita. Kaya lang, meron akong ipinangako sa sarili ko mula nang mangyari yun. Ano po yun, sir? Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ulit mauulit yun. Na hanggat kaya ko, wala na ulit akong kasamang mamamatay. Biglang nagkatinginan sina Ricky at Ramon. Pareho silang natahimik. Kung may delikadong sitwasyon, mas pipilitin kong ako ang mauna. Mas mabuting ako ang tamaan ng bala kaysa makakita ulit ng kasamang nalalagutan ng hininga. Hindi na. Baka hindi ko nakayanin. Ang bigat nun, sir. Ganun talaga. Yan ang panata ko. Iligtas ang iba, kahit kapalit pa ang sarili kong buhay. Ganun din po kami sa inyo, sir. Kung sakali man na magkaroon bigla dito ng engkwentro, hindi ka din namin pababayaan. Walang mamamatay sa atin dito, sir. Teka, bakit parang ang bigat na ng pinag-uusapan natin? Bakit napunta na sa kamatayan? Oo nga, no? Bigla na lang naging madrame. Pasensya na. Nadala lang siguro ako sa alaala ko. Wala yun, sir. Okay lang naman po. Sa totoo lang, mabuti nga po at naikwento nyo. Ang dami ko natutunan. Oo nga, pero tama na yung usapan ng kamatayan na yan. Kinikilabutan ako eh. Baka magdilang anghel pa kayo dyan at biglang may sumulpot na kalaban dito. Biglang naging alerto ang dalawa nang sabihin ito ni Ricky. Tinignan nila ang labas ng kubo. Biro lang. Mukhang tahimik naman tong baryo na napostehan natin eh. Wala naman siguro tayong magiging problema dito. Eh teka, ako ba hindi nyo tatanungin kung ano nangyari sa unang misyon ko? Bakit, sir? Ano po bang nangyari? Yung unang misyon ko, hindi rin biro. Sa Samar yun. Habang bumabiyahe kami, na-ambush yung sasakyan namin. Napatingin si Ramon.
Bagyang napatigil sa paghinga, si Morales naman ay seryosong nakikinig. Kakababa lang namin mula sa bundok. Pauwi na sana kami sa kampo para magpahinga. Natawa-tawa pa nga kami sa likod ng truck at pakanta-kanta. Tapos biglang brat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 . Sunod-sunod na yung putok na narinig namin sa paligid. Talaga? Saan galing yung putok? Nakita niyo ba? Saan pa ba? E di sa mga rebelde. Talagang pinagplanuhan nila kami na tambangan. Nakatago sila sa gilid ng daan. Hindi namin sila makita kaagad kasi puro talayib at puno sa paligid eh. Pagsilip ko sa gilid ng truck, kita ko yung baril nila. Parang umaapoy sa dilim. Ilan ba kayo nun? 10 kami sa isang truck, sir. May agad na tinamaan sa amin. Si Dado. Natamaan siya sa balikat. Akala ko matitepok na siya nun eh. Pero imbis na matakot at bumigay kaagad, siya pa yung unang bumaba ng truck para lumaban. Duguan na pero lumaban pa rin? Oo. Habang kami, nagkakagulo pa sa loob ng truck, siya nakikipagbakbakan na ng putok sa mga rebelde. Sigaw siya ng sigaw. Ang sabi niya, tumakas na daw kami. Siya na raw ang bahala. Napapikit si Ricky saglit. Muling binabalikan ang eksena. Yung putukan nun, parang walang katapusan. Yung mga bala, tumatama sa bakal ng truck, sa lupa, sa puno. Tapos si Dado, wala din tigil sa pagsagot ng putok. Grabe yun ah, ang tapang niya. Oo nga sinabi mo pa. Habang sumisigaw siya ng tumakas na kami, bigla siyang tumakbo sa kabilang gilid ng daan para ilihis ang atensyon ng mga rebelde. Para siyang nabaliw sa tapang. Kahit kami, natulala sandali. Pero sinunod namin siya. Isa-isa kaming nagsitalunan sa sasakyan. Gumapang sa putikan habang siya yung patuloy na nakikipagpatayan sa mga rebelde. Hanggang sa muling paglingon ko, nakita ko na siyang bumagsak. Ano nangyari doon? Mabutit nakaligtas kayo. May dumating na reinforcement. Mga ilang minuto lang, tumakas yung mga rebelde. Kaso nung bumalik kami para kunin siya, wala na, huli na. Nakahiga na siya sa lupa. Hawak pa rin yung baril niya. Pero patay na siya. Grabe ang tapang niya talaga. Nakakalungkot. Pero nakakabilib talaga ang katapangan niya. Totoong bayani siya. Oo, tama ka dun. Isa nga siyang bayani. Dahil kung hindi dahil sa kanya, malamang wala na ako ngayon dito. Grabe yung mga pinagdaanan niyo sa unang misyon niyo. Ako kaya? Ano kaya ang magiging kwento ko sa unang misyon ko na to? Saglit na katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Ricky si Ramon. Muli pa sanang magsasalita si Ricky, subalit natigilan ito nang makarinig ng mahinang kaluskos sa labas ng outpost. Sabay-sabay silang napalingon. Nakita nila na may naglalakad, bitbit ang isang gasera. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang bata. Mga 8 o 9 na taong gulang. Payat at may suot na kupas na t-shirt at short. Magandang gabi po. Magandang gabi rin iyo. Anong ginagawa mo rito? Gabi na. Pwede po bang dito po muna ako? Bakit? Nako, mabuti pa umuwi ka na. Baka pagalitan ka ng nanay mo. Wala naman po si nanay eh. Nasa kabilang baryo po siya. Nag-aalaga po ng may sakit. Wala po akong kasama sa bahay at hindi po ako makatulog. Kaya naisipan ko pong pumunta dito para makipagkwentuhan. Nako, hindi pwede ang bata dito eh. Bawal tumambay ang kahit na sino dito, lalo na't gabi. Baka pagalitan kami ng opisyal namin kapag may nakitang bata rito. Pero... Gusto mo, ihatid na lang kita. Doon mo na lang hintayin sa bahay ang nanay mo. Tapos, bukas ng umaga, saka ka bumalik dito para makipagkwentuhan. Siguradong mas maraming sundalo makikinig sa'yo at matutuwa sila sa mga kwento mo. Hindi po kasi ako makatulog eh. Sige na po. Dito na po muna ako maski sandali lang. Yung bahay namin, dyan lang naman po malapit lang. Huwag ka nang makulit, bata. Sige na po kuya. Pagbigyan niyo na po ko.
Dati naman po, yung mga sundalo na nauna sa inyo, pinapayagan po nila akong tumambay dito kahit anong oras eh. Buddy, pagbigyan mo na. Nagmumukha ka ng madamot. Ay nako. Sige na nga. Pero sa isang kondisyon ha. Sandali lang talaga. Tapos uuwi ka rin kagad. Opo, salamat po sir. Bata, sandali lang. Ano palang pangalan mo? Ako po si Dodong. Dodong, sige. Papayagan ka namin na tumambay dito. Pero kailangan mong sumunod sa patakaran namin dito ha. Bawal tumakbo. Bawal makialam sa mga gamit, lalo na ang baril. Naiintindihan mo ba? Opo sir, pangako po. Hindi po ako makikialam at hindi po ako magiging makulit dito. Umupo si Dodong sa tabi nila habang patuloy silang nagkwekwentuhan. Kita sa mukha ng bata ang tuwa habang ang mga sundalo naman ay napapangiti sa presensya niya. Maya-maya ay bigla itong sumingit sa usapan. Alam niyo po, ang saya-saya ko po na sa wakas may mga sundalo na ulit dito sa amin. Bakit naman? Kasi po kapag may sundalo, hindi gaanong nakakalapit ang mga aswang. Ano sabi mo? May aswang dito? Opo, paminsan-minsan silang umaatake dito. At sa tuwing nangyayari yon, malaking perwisyo po ang iniiwan nila. Maraming hayop po ang ninanakaw nila. Ano? Mga aswang na nagnanakaw ng hayop? Baka naman mga kawatan lang yon na ginagamit panakot ang mga aswang para malaya silang makapagnakaw. Hindi po, mga aswang po talaga yung umaatake dito at pumapatay ng mga hayop. Talaga? Uy, Ramon! Huwag mo sabihing naniniwala ka sa kwentong aswang. Oo, naniniwala ako sa kanila, buddy. Naniniwala ako may aswang. At hindi lang sila basta kwento. Totoo sila. Tama ka po, sir. Hindi lang basta kwento ang mga aswang. Maraming taon na pong nilalabanan ng mga tao dito ang problema namin sa mga nilalang na yun. Buhay pa po ang lola ko noon nung ikwento niya po sa akin ang tungkol po sa kanila. Oh, kwento lang naman pala yun ng lola mo eh. Biglang napatingin si Ricky kay Morales at halos sabay nilang pinagtawanan ang sinabi ng bata. Napansin naman ni Ramon na mas naging seryoso ang muka ng batang si Dodong at tila hindi ito nagsisinungaling. May nakita din siyang bahid ng lungkot at takot sa mga mata nito. Bigla siyang kinabahan. Naalala niya kasi ang mga kwento ng kanyang lolo noon. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na kumakain ng laman ng hayop o kaya naman ay laman ng tao. Ang mga aswang na nambibiktima ng mga buntis at sanggol. Pero hindi niya ikinuwento ang tungkol dito sa kanyang mga kasama dahil alam niyang sarado na ang isip ng mga ito sa mga kwentong kababalaghan. Hindi sila naniniwala. Upang hindi mainip ang kanilang bisita, siya na lang ang nakipag-usap dito. Sige nga bata, ikwento mo nga sa akin ang tungkol sa kanila. Nasabi ko na po kanina, sir. Hindi naman sila madalas na umaatake. Pero sapat na po yun para matakot po ang mga tao. Maraming mga hayop ang namamatay. At kung minsan, may mga taong nawawala. Tapos matatagpuan na lang po na wala ng ulo. O kaya, dinukot po ang puso. Grabe naman yung mga kinikwento sa'yo ng lola mo. Iharap mo nga sa akin yung bukas. Kakausapin ko. Aba, hindi tama na sa ganyang edad mo. Puro karahasan ang ikinikwento sa'yo. Sa mga batang katulad mo, sana yung mga fairy tale o kaya naman mga kwento tungkol sa mga superhero. Hindi ko po pwedeng iharap sa inyo si Lola eh. Ha? Abay bakit naman? Patay na po kasi siya. 1 taon na po ang nakakalipas. Ah, nako. Pasensya ka na. Hindi ko alam eh. Okay lang po, sir. Teka. Ikaw, Dodong, hindi ka ba natatakot? Bakit ikaw?
lumalabas ka pa rin kahit gabi na. Natatakot din po ako, sir. Pero kailangan eh. Nakakatakot po kasi mag-isa sa loob ng bahay. Saka, ngayong may mga sundalo na po dito, baka po wala ng mga na aswang na lumapit. Kaya nga po, masaya ako na nandito kayo. Talaga? Ganun kalaki ang tiwala mo sa aming mga sundalo? Oo naman po, sir. Malaki po talaga ang tiwala ko sa mga katulad nyo. Kaya nga po, paglaki ko, gusto ko rin pong maging sundalo. Ayos yan, bata. Pagbutihan mo ang pag-aaral mo para matupad mo yun, ha? Opo. Ay, sir, ano po palang pangalan nyo? Oo nga pala. Ako si Ramon. Siya naman si Ricky. At yun, yung matanda. Siya si Sir Morales. Ang gaganda po pala ng pangalan nyo, mga sir. Nagpatuloy pa ang kanilang kwentuhan kung ano-anong bagay ang kanilang napag-usapan. Mga simpleng tanong ni Dodong tungkol sa buhay ng sundalo. Kung anong pakiramdam na may baril. Kung natatakot ba sila kapag may laban at kung paano ba sila nagsasanay. Paminsan-minsan ay natatawa sila sa mga inosenteng tanong ng bata, lalo na't tuwang-tuwa ito sa bawat sagot na ibinibigay nila. Ngunit habang tumatagal ang usapan, napansin nilang unti-unting bumabagal na ang mga sagot sa kanila ni Dodong at ang kanyang mga mata ay unti-unti nang pumipikit. Hoy! Mukhang inaantok na tong batang to. Oo nga eh. Ilang sandali pa, nagkatinginan silang tatlo at sabay-sabay na lumingon kay Dodong na noon ay nakasandal na sa poste ng kubo at pipikit-pikit na ang kanyang mga mata. Dodong, matutulog ka na ba? Gusto mo, iatid na kita sa bahay nyo? Ngunit hindi sumagot ang bata. Tuluyan na itong nakatulog. Sandaling natahimik ang lahat. Ngunit makaraan ang ilang sandali, biglang nagmulat ng mga mata si Dodong at tumingin sa labas ng kubo. Naku, nakatulog na po yata ako dito. Oo, nakatulog ka na nga. Ano, ihatid na ba kita sa inyo? Baka mamaya dumating ang nanay mo doon, mag-alala pa yun sa'yo kapag hindi ka nakita sa bahay nyo. Uuwi na po ako. Malapit na nga po dumating si nanay. Huwag niyo na po akong iatid, kaya ko naman pong mag-isa. Sigurado ka ba? Oo naman po, sir. Nakaya ko nga po kaninang pumunta dito eh. Kaya kaya ko din po ngayon na umuwi. Tumayo na si Dodong. Kinuha ang bitbit niyang gasera at nagsimulang maglakad pauwi sa kanilang bahay. Samantala, nananatiling tahimik ang tatlo sa outpost habang pinagmamasdan ang kanilang bagong munting kaibigan. Maya-maya pa ay may narinig silang malakas na pagaspas ng hangin. Parang may malalaking pakpak na dumaan sa itaas ng bubong. Napalingon silang lahat. Ano yun? Mukhang malaking ibon. Mabilis silang lumabas sa outpost para tignan kung ano ang kanilang narinig. Hawak nila ang kani-kanilang mga flashlight at baril at maingat na nilibot ang paningin sa paligid. Ngunit wala silang nakitang anumang hayop o ibon. Napatingala ang binatang si Ramon at agad niyang napansin na may nakadapo sa isang malaking puno. Pero hindi niya ito masyadong maaninag. Ilang segundo pa ay biglang dumilim ang kalangitan. Natakpan ng ulap ang buwan, tapos ay biglang umihip ang malamig na hangin. Aba, mukhang uulan ah. Kaya nga eh, saka biglang lumamig ang hangin. Mabuti pa tara na sa loob. Baka biglang bumuhos yan, mabasa pa tayo. Tumango si Ricky at nagsimula ng lumakad pabalik sa outpost. Ngunit napansin niyang hindi gumagalaw si Ramon. Nakatayo lang ito sa kinatatayuan at nakatulala. Ramon, tara na! Ano pa ginagawa mo dyan? Hindi sumagot si Ramon.
Napako ang mga mata nito sa malayo habang hawak ang flashlight. Ramon, ano ba tinitignan mo dyan? Lumapit si Morales kay Ramon. Si Ramon naman, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang direksyong kanyang tinitignan. Tignan niyo, may parang pulang liwanag dun sa may puno. Agad na tinutukan nila ng flashlight ang itinuro niya, ngunit wala naman silang nakitang kakaiba. Wala naman kung ano-anong ini-imagine mo Tumalikod na si Morales at naglakad siya papunta sa loob ng kubo. Samantala si Ramon naman ay nanatili lang sa kanyang kinatatayuan. May kung anong kilabot siyang nararamdaman. Unti-unti ay tumaas ang kanyang balahibo sa batok. Sa likuran niya, narinig niyang muling sumigaw si Ricky mula sa loob ng outpost. Ramon, ano ba? Pumasok ka na rito! Halika na! Ngunit hindi pa rin siya kumilos. Napakunot ang noo ni Morales at tinutukan siya ng ilaw. Doon niya napansin ang kakaibang ayos ng buhok nito. Tila bahagyang nakatayo. Ramon! Ramon, yung buhok mo! Bahagyang nilingon siya ni Ramon. Mabagal at may pagkalito. Ha? Bakit, sir? Ngunit bago pa makasagot si Morales, biglang humangin ng malakas. Sinabayan ng kakaibang ugong at biglang isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa langit at tumama ito mismo sa kinatatayuan ni Ramon. Sinundan ito ng mapakalakas na pagkulog. Ramon! Parehas na nagulat ang dalawa sa loob. Si Ricky, biglang nandilat ang kanyang mga mata, samantalang si Morales naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Pagbalik ng dilim, agad na inilawan ni Morales ang lugar kung saan dating nakatayo ang kasama nila. Nakita nila itong nakahandusay at hindi na gumagalaw. Mabilis silang tumakbo palabas ng outpost at lumapit kay Ramon. Si Morales, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ramon! Ramon! Hinawakan niya ang balikat nito. Bagyang niyugyug. Umaasang kikilos ito o kahit papano ay magmumulat ng mga mata. Gising, Ramon! 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 Ngunit wala pa ring tugon ang binata. Nanatiling nakahandusay ang katawan ni Ramon. Tila lantan-lanta. Kita ang manipis na usok na bahagyang umaangat pa mula sa lupa kung saan siya tinamaan ng kidlat. Nanlaki ang mga mata ni Morales at bahagyang namutla ang kanyang muka. Nanginginig siya habang inilalapit ang tenga sa dibdib ng binata. Diyos ko! Ano to? Ano? Buhay pa ba siya? Hindi agad nakasagot si Morales. Sa halip ay sinubukan niyang damhin ang pulso ni Ramon gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Ilang segundo ang lumipas bago siya muling nagsalita. Buhay pa siya. Meron pa siyang pulso, pero mahina. Ipasok natin siya sa loob. Tara! Sige. Sabay silang pumuesto ni Morales sa magkabilang gilid ni Ramon. Maingat nila itong inakay at dahan-dahang naglakad palapit sa outpost. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Nang makapasok na sila, mabilis nilang isinandal sa poste ang binata. Saka muling nagkatinginan. Anong gagawin natin, sir? Tatawag ba tayo sa kampo? Wala tayong signal. Ako na lang ang pupunta sa mga kasama natin. Wag mo akong iwan dito. Natatakot ako. Baka malagutan ng hininga to. Hindi ko kaya. Napatitig si Ricky sa kanya at sa tulong ng liwanag ng kanilang lampara, napansin niya na tila hinahabol nito ang kanyang paghinga.
Nanginginig pa rin ang mga kamay nito habang mahigpit na nakakapit sa balikat ni Ramon. Ngunit ang mas lalong nakaantig sa kanya ay nang makita niya ang luha sa mga mata nito. Ayos ka lang ba? Medyo hindi. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ayoko nang nakakakita ng namamatay na kasama ko. Hindi ko na talaga kaya. Makinig ka. Walang mamamatay ngayong gabi. Naiintindihan mo ba? Napatingin si Morales sa kanya. Nanginginig ang baba nito. Halatang nagpipigil ng kanyang mga hikbi. Tumango ito ng marahan. Huminga ka muna ng malalim. Sabayan mo ako. Sige. Inhale. Exhale. Yan, ganyan. Isa pa. Sabay silang huminga. Dahan-dahan. At nang bahagyang kumalma na ang paghinga ni Morales, marahan siyang hinawakan ni Ricky sa kamay nito. At dahan-dahang inalis mula sa balikat ni Ramon. Kaya natin to. Magtiwala ka lang. Inilabas ni Ricky ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Isang ammonia inhalant. Binuksan niya ito at bagyang inilapit sa ilong ni Ramon. Ramon, gising na! Ramon! Ilang segundo ang lumipas. Bagyang kumunot ang noo ni Ramon at gumalaw ang mga daliri nito. Lumaki ang mga mata ni Morales nang makita ito. Gumagalaw na siya! Inilapit palalo ni Ricky ang ammonia sa ilong nito. Maya-maya pa'y napakislot na si Ramon at sa kamarahang naibaling nito ang kanyang ulo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan nito sa kasunod-sunod na naubo. Kasabay nito ay iminulat na niya ang kanyang mga mata. Anong nangyari? Nagpalipat-lipat ang tingin ni Ramon sa dalawa niyang kasama. Samantala si Morales naman ay tila nabunutan ng tinik. Ngumiti na siya. Salamat sa Diyos at buhay ka, Ramon. Hindi maipaliwanag ni Morales ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Sabay ang iyak at kanyang pagtawa. Paulit-ulit siyang napapailing na tila hindi makapaniwala sa himalang nangyari kay Ramon. Maya-maya pa, biglang tatayo sana ang binata. Sandali lang, huwag ka munang kikilos. Baka mamaya mahilo ka. Matuluyan ka pa. Sinunod naman ito ng binatang sundalo. Muli niyang isinandal ang likod sa poste at nirelax ang kanyang sarili. Grabe ka, bata. Pinakaba mo kami dun ah. Akala ko iiwan mo na kami. Iiwan? Bakit? Ano ho ba kasing nangyari? Ewan, hindi ako sigurado kung tinamaan ka ba talaga ng kidlat o nabuntotan ka lang. Kasi kung talagang tinamaan ka nun, aba, sunog ka na sana ngayon. Sa lakas ba naman ng kidlat na yon? Tinamaan ako ng kidlat? Di nga. Nakapagtataka naman. O bakit naman ganyan ang reaksyon mo? Wala kasi akong maalala na tinamaan ako eh. Basta ang alam ko, bigla ako napunta sa isang kakaibang lugar. Nagkatinginan ang dalawa niyang kausap. Sabay muling bumaling kay Ramon. Tahimik sila habang hinihintay ang susunod nitong sasabihin. Huminga ng malalim si Ramon sa kamarahang nagsalita. Di ba nakatayo ako habang may tinitignan dun sa labas? Tapos bigla akong parang napunta sa walang katapusang pagkahulog. Napapikit ako at pagmulat ng mga mata ko, nakita ko na nasa kakaibang lugar na ako. At ano namang klaseng lugar yun? Hindi ko may paliwanag eh. Kakaiba talaga siya eh. Para bang isang lugar na walang langit at walang lupa. Lahat maliwanag eh. Pero hindi naman ako nasisilaw. Tapos, may nakita akong isang nilalang. Nilalang? Anong klaseng nilalang yun? Hindi ko alam, sir. Pero alam ko na hindi siya tao. Mataas siya.
Halos doble o triple ng taas ko. Ang katawan niya parang gawa sa liwanag. Nangingintab at kumikislap sa bawat galaw niya. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Tapos may hawak siyang tulos. Mahaba, mga 2 metro siguro ang haba nun. Tapos kumikislap yun na para bang may apoy sa dulo. Pero hindi mainit. Paano mo naman nasabing hindi mainit? Nahawakan mo ba? Oo, pinahawak niya sa akin eh. Talaga? Ang astig nun ah. Ang ganda ng napanaginipan mo. Hindi panaginip yun. Totoong-totoo eh. Alam mo ba kung paano siya makipag-usap sa akin? Paano? Hindi bumubuka ang bibig niya, pero yung tinig niya pumapasok sa isip ko. Oo, totoo. Sabi niya, may paparating daw. May paparating na panganib at kailangan ko daw na maging handa. Paparating na panganib? Anong klaseng panganib? Hindi ko alam, buddy. Hindi niya sinabi. Pero hinawakan niya ako tapos sabi niya, sa akin na daw yung tulos. Nung sinabi kong tinatanggap ko, aba, nagliwanag ako. Literal ako nagliwanag. Nabalot ako ng liwanag. Mainit pero hindi masakit. Tapos yun na. Bigla na lang dumilim ang lahat. Nang matapos magsalita, ay nagsimulang maghanap sa paligid si Ramon. Iginala niya ang kanyang mga mata at hinanap ang tulos na ipinagkaloob sa kanya. Teka, ano bang hinahanap mo? Yung tulos. Hinahanap ko yung binigay niyang tulos sa akin. Sigurado kong hinawakan ko yun pero... Huwag mo nang hanapin, Ramon. Panaginip nga lang ang lahat ng yun. Epekto ng pagkakatama ng kidlat sa'yo. Hindi nga sabi, buddy, hindi yun panaginip. Totoo lahat yun. Kung totoo nga yan, sige nga, nasa na yung tulos sa sinasabi mo? Hindi ko alam. Sigurado akong hawak ko yun eh. Bago dumilim, hawak-hawak ko yun. Pero bakit nawala? Hayaan mo na, Ramon. Ikaw naman, Ricky. Tama na muna yan. Ang malaga, okay na tayo. Sa bagay, sige na nga. Pasensya ka na kung ano man yung mga nasabi ko sa'yo ah. Wala yun. Pasensya na rin. Mabuti pa magpahinga ka na muna dyan, Ramon. Baka kasi biglang bumigay ulit ang katawan mo. Oo nga. Sige, relax ka lang dyan. Kung gusto mo matulog ka, kami na lang muna ang bahala dito. Ayoko pong matulog. Nasa trabaho po ako tsaka... Sa post natin na to, ako ang superior nyo. Dahil akong veterano at pinakamataas ang ranggo sa inyong dalawa. Kaya ngayong sinabi ko na matulog ka, kailangan mo akong sundin. Nagkakaintindihan ba tayo? Ano po kasi? Walang ano po kasi. Utos nun, hindi pakiusap. Sundalo ka, Ramon, at bilang sundalo, dapat marunong kang sumunod sa nakatataas sa'yo. Bumigat na ang tono ni Morales. Matigas, derecho at wala ng bahid ng anumang lambing. Napayuko si Ramon at napabuntong hininga. Opo, sir. Sige po. Magaling. Yan ang gusto kong marinig. Sige na, magpahinga ka na. Nasa labas lang kami ni Ricky. Muling binuksan ni Morales ang pinto ng kanilang outpost at lumabas. Sumunod si Ricky, pero bago siya tuluyang lumabas, tinignan niya muna ang buong paligid. Nang makitang wala namang banta, saka ito sumunod. Kumuha siya ng 2 upuan at iniabot ang isa kay Morales. Agad namang naupo ito, samantalang si Ricky ay patuloy na nagmamasid at alerto. Sir, sa palagay mo, ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip ni Ramon? Hindi ko alam, Ricky. Medyo kinakabahan nga ako sa mga pinagsasasabi niya. Ako nga rin, sir. Sinaway ko na lang siya at kinokontra kanina kasi kinakabahan din ako. Baka kasi paraan lang ng Diyos ang panaginip na yun para bigyan tayo ng babala. Tama ka. Kaya nga kailangan ay manatili tayong alerto. Hindi natin alam kung anong klaseng panganib ang darating. Kaya mas mabuti kung handa tayo. Tama kayo, sir.
Lalo pat hindi naman naging malinaw sa atin kung ano ba talaga ang problema ng baryong to at kung bakit tayo ipinadala o dineploy dito. Kaya nga sa tagal ko na sa serbisyo, ngayon lang ako sasabak sa isang misyon na ni isang radyo ay wala. Hindi malinaw ang operational briefing natin. Kaya nga sir, para tayong bulag sa lugar na to Tama ka. Ang sabi lang nila magbantay. Walang sinabi kung anong klaseng threat ba ang aasahan natin. Kaya nga sir, ang mangyayari nito, on our own tayo. Sinabi mo pa, ang masama pa, wala tayong maayos na gamit pang komunikasyon. Kapag may nangyari o may umatake, hindi tayo makakatawag ng saklolo. Katulad nung nangyari kaninang emergency, mabuti na lang. At sinuwerte si Ramon. Nako kung hindi, paano na? Sir, tungkol nga pala kay Ramon, napansin niyo ba yung kulog at kidlat kanina? Isang beses lang yun. Pagkatapos nun, biglang nawala. Ang weird, di ba? Di ba dapat nasusundan pa yun kahit mahina lang na kulog at kidlat tapos uulan sana? Pero nakakagulat kasi wala namang ulan. Oo, tama ka. Napansin ko din yun. Parang lahat ay nawala pagkatapos niyang tamaan ng kidlat. Tinamaan ba siya talaga? Kasi kahit sinong tamaan ng ganong kalakas na kidlat, dapat patay na kagad Pero si Ramon, buhay pa rin. At wala man lang kahit na anuman sugat. Wala rin siyang paso o tanda ng pagkasunog sa balat niya. Kaya nga nakapagtataka. Bakit kaya? Hindi ko rin alam, sir. Wala talaga akong ideya Ay, sana wala nang mangyaring kakaiba at talagang kinikilabutan na ako. Sana nga. Pero kahit wala tayong nakikitang kalaban, hindi ibig sabihin nun, naligtas na tayo. Kailangan, maging handa pa rin tayo. Opo, sir. Kailangan nating magbantay ngayong gabi ng maayos. Handa ba tayo, sir? Kailangan nating maging handa. Kahit anong mangyari, gagawin natin ang tungkulin natin. Kahit ano pa yung paparating na sinasabi ni Ramon. Tumango si Ricky. Muling bumalik ang katahimikan sa dalawa. Sa buong magdamag, gising silang pareho, naghihintay, nagbabantay, habang sa loob ng outpost ay payapang natutulog si Ramon. Kinabukasan, matapos ang mahabang oras ng pagbabantay, dumating na ang kapalit ng 3 sundalo. Magiliw na iniabot ni Morales ang mga logbook sa kanilang kasamaan. Ramdam na nila ang pagod, ngunit kahit papano ay gumaan ang pakiramdam nila nang makaalis na rin sila roon. Tahimik silang naglakad, pabalik sa kanilang mga barracks. Pagkarating nila doon, ay dumiretso na sila sa kusina. Agad na naamoy nila ang mabangong bagong lutong sinangag. Sabay-sabay silang nagsandok ng pagkain. Samantala si Ramon naman, nang matapos makakuha ng kanyang pagkain, ay nauna nang umupo sa isang sulok. Tahimik siya at nakatingin sa kawalan habang nilalasap ang bawat subo. Parang may mabigat siyang iniisip. Matapos silang kumain, ay naghiwa-hiwalay na sila. Dumiretso sina Morales at Ricky sa kanilang barracks para magpahinga, habang si Ramon naman ay nagpasya munang maligo. Pagpasok niya sa banyo, hinubad niya ang suot na pang-itaas at nagsimulang magbuhos ng tubig. Habang nagsasabon at kinukuskus ang kanyang dibdib, may nakapa siyang magaspang sa kaliwang bahagi sa tapat ng kanyang puso. Napahinto siya at bahagyang yumuko para tignan ito. Isang marka ang naroon. Hugis tulos, kamukhang kamuka ng tulos na ibinigay sa kanya ng nilalang sa kanyang panaginip. Paano nangyari to? Bakit ako nagkaroon ng ganitong marka? Nagtaka si Ramon dahil sigurado siya sa sarili niya na wala siyang anumang tato sa katawan. Ni peklat ay wala. Ngunit heto, may kakaibang marka na tila sinunog sa balat niya. Nanatili siyang nakatitig dito ng ilang segundo. Sinusubukang alalahanin kung posibleng nasugatan ba siya kagabi
o ano paman. Pagkatapos ng ilang sandali, tinapos niya na ang kanyang paliligo. Nang makapagbihis na at maayos ang sarili, nagpaalam siyang pupunta sa tindahan. Lumabas siya ng kampo, naglakad hanggang sa makakita ng isang maliit na tindahan sa malapit. Kagad siyang bumili ng isang kahang sigarilyo. Tumambay muna siya doon ng ilang sandali. Nagsindi ng isa at nang maubos ang unang sigarilyo, muli siyang nagsindi ng isa pa. Para bang hindi siya mapakali. At habang abala siya sa pag-iisip, may biglang kumalabit sa kanyang likod. Nagulat siya, napalingon at nanlaki ang mga mata nang makita kung sino ang nasa likuran niya. Sir Ramon, Oh, ikaw pala, Dodong. Ginulat mo naman ako. sorry po. Hindi ko po sinadya, nagulatin po kayo. Ang lalim po yata ng iniisip niyo, sir ah. Kanina pa po ako nakatingin sa inyo eh. Tsaka parang ang lungkot-lungkot niyo po. Hindi naman, Dodong. Pagod lang ako ng konti. Lagi po ba kayong pagod sa trabaho niyo, sir? Oo, minsan. Eh kung nakakapagod po, bakit po kayo nagsundalo? Nagsundalo ako kasi gusto ko magserbisyo sa bayan. Kahit pagod, masaya ako na alam naming may natutulungan kami. Ako po kaya, sir. Matutupad ko po kaya ang pangarap ko na maging isang sundalo din? Aba, oo naman. Basta't mag-aral ka ng mabuti. Matapang ka naman eh. Kayang-kaya mo yun. Talaga po? Salamat, sir ah. Eh sir, ano po bang ginagawa niyo dito sa tindahan? Wala, naninigarilyo lang. Ikaw, gusto mo ba ng merienda? Opo, ililibre niyo po ako? Sige ba? Ano bang gusto mo? Gusto ko po ng soft drinks, saka tinapay po. O sige, humingi ka sa tindera. Sabihin mo ako magbabayad. Salamat po, sir. Habang abala si Dodong sa pagpili ng gusto niyang merienda, pinagmasdan lang siya ni Ramon. May ngiti sa labi ng sundalo. Tila ba nabawasan kahit papano ang bigat ng kanyang iniisip sa presensya ng bata. Nang makuha na ni Dodong ang soft drinks at tinapay, naupo ito sa tabi niya. Dodong, nasan pala ang tatay mo? Wala po akong tatay, sir. Matagal na po siyang nawala. Hindi ko nga po siya matandaan eh. Ang naiwan na lang po sa akin ay si nanay. Ganun ba? Minsan po naiisip ko, ano kayang pakiramdam ng may tatay? Minsan nga po naiinggit ako sa mga kalaro ko na may kasamang tatay. Siguro masaya po, no? Yung may kakandong sayo, may magtuturo ng iba't ibang bagay, tapos may magtuturo na magbike at iba pa. Alam mo, parehas pala tayo, Dodong. Hindi ko rin nakalakihan ng tatay ko eh. Namatay din po ba siya? Hindi, buhay siya. Pero ni minsan, hindi ko siya nakita. Ang sabi ng nanay ko nung nabuntis siya, iniwan na lang daw kami bigla. Hindi man lang nagpakita. Hindi man lang tinanong kung kumusta kami. Grabe naman yun. Parang hindi lalaki. Sinabi mo pa. Bata pa lang ako, lagi kong iniisip. Bakit niya nagawa yon? Ano bang mali sa amin ni Mama? Hindi ba niya kami mahal? O baka hindi lang talaga siya marunong magmahal? Ang lungkot naman po. Siguro masakit yun. Masakit syempre. Lalo na sa tuwing may mga okasyon na gusto kong may tatay na nandun. Graduation, birthday, o kahit simpleng araw lang. Yung bang parang gusto mong may babati sa'yo, yung may yayakap. Pero wala eh. Kaya natuto na lang ako na wag nang umasa. Nakakalungkot po. Ayos lang. Kasi minsan, sapat na ang pagmamahal ng isang ina para punan ang lahat ng kakulangan. Sana nga po. Sigurado yan at habang lumalaki ka, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Gawin mong inspirasyon yung lungkot na nararamdaman mo para balang araw, ikaw ang magiging mabuting tatay para sa mga anak mo. Sige po,
Nangangako po ako, sir. Habang nag-uusap pa sila ni Dodong, biglang napatigil si Ramon. Biglang kumirot ang kanyang dibdib sa mismong bahaging may kakaibang marka na natuklasan niya kanina habang naliligo. Napangiwi siya. Napakapit ang isang kamay sa kanyang dibdib habang ang isa ay nakakapit sa upuan. Aray! Aray ko! Sir Ramon, bakit po? Ano po nangyayari sa inyo? Hindi nakasagot ang sundalo. Namimilipit pa rin kasi siya sa sakit. Pumipintig ito at tila umiinit. Pakiramdam niya ay parang sinusunog ang laman sa ilalim ng kanyang balat, paakyat sa kanyang leeg. Sumisikip na rin ang kanyang paghinga. Sandali pa ay nanlabo na din ang kanyang paningin. Ang init! Ang init! Tulong! Ang sakit! Dahil sa takot, ay agad siyang nilapitan ni Dodong at hinawakan siya sa braso. Ngunit pagdikit ng palad ng bata sa kanyang balat, bigla itong tumalsik na parabang naitulak ng isang malakas na puwersa. Bigla itong napasigaw. Nakuryente ako! Napalingon ang mga tao sa paligid nang sumigaw ang bata. Agad silang nagsilapit. Si Ramon ay napaluhod sa lupa. Hingal na hingal at hawak ang kanyang dibdib. Bagyang nanlilisik ang mga mata. Bigla siyang bumagsak sa harap ng tindahan. Dalawang lalaki ang agad na lumapit at inalalayan siya. Nanginginig ang mga kamay at paa. Pawis na pawis at halatang hirap na hirap sa sakit na nararamdaman. Habang buwat-buwat siya, napapapikit siya at maririnig ang mahina niyang daing. Walang nag-aksaya ng oras. Dali-dali nila siyang dinala pabalik sa kampo. Sumabay si Dodong, takot at nag-aalala. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga sundalo at agad siyang dinala sa barracks at inihiga sa papag upang matignan ang kalagayan niya. Ang kasama nito sa barracks na si Morales ay agad na nagising. Ano nangyari sa kanya? Agad siyang sinagot ng kasamaan at sinabi kung ano ang naipaabot sa kanyang balita. Buddy, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Sinabi ng mga sundalo na mainit ang katawan nito. Ganun ba? Nilalagnat siya. Sige, ako nang bahala sa kanya. Agad na kumilos si Morales matapos marinig ang kalagayan ni Ramon. Kumuha siya kagad ng malinis na bimpo at binasa ito ng malamig na tubig at marahang ipinunas sa noo, sa leeg at sa dibdib ng binata. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Morales at kumuha ng bote ng tubig. Maingat niya yung ipinatong sa mesa sa tabi ng papag. Sakaling magising si Ramon at mauhaw, ay may nakahanda na itong tubig na maiinom. Maya-maya pa, napansin ni Morales na unti-unting pinawisan ang binata. Bahagyang gumaan ang pakiramdam niyang nang makita niya na bumaba na rin ang init ng katawan nito. Ngunit nanatili pa rin itong walang malay. Habang nakaupo siyang nagbabantay sa tabi, tahimik siyang nanalangin na sana paggising nito ay maayos na ang kalagayan ni Ramon. Nanatiling nakabantay si Morales sa kanya. Nakatukod ang siko sa kanyang tuhod habang hawak ang kanyang noo. Hindi siya mapalagay at sa wakas, ilang minuto ang lumipas. Narinig niya ang mahinang daing mula sa higaan. Napatingin siya agad at nakita niyang dahan-dahan ng kumikilos si Ramon. Nakamulat na rin ang kanyang mga mata. Buddy, ay salamat sa Diyos at gising ka na. Ayos ka lang ba? Nakatulala si Ramon. Tinitigan nito ang kanyang kasama. Anong nangyari, sir? Bakit nandito na ako sa barracks? Hinimatay ka doon sa may tindahan
at dinala ka dito ng mga tao. Bakit ka ba hinimatay? May masakit ba sa'yo? Saka ang init mo kanina. Hindi ko alam, sir. Basta na lang sumakit ang dibdib ko kanina tapos naramdaman ko yung grabing init. Para ako napapaso at nasusunog ng buhay. Ganun yung sakit, sir. Baka naman stress o pagod lang yan. Pwedeng muscle strain o baka acid reflux. Minsan, ganyan din ang nararamdaman ko kapag hindi ako kumakain sa tamang oras eh. Umiling si Ramon, mariin, habang hawak pa rin ang kanyang dibdib. Hindi, sir eh. Hindi ganun ang pakiramdam. Iba, sir. Parang may nangyayaring kakaiba sa loob ng katawan ko. Kakaiba? Aba, anong ibig mo sabihin? Ano bang pakiramdam mo talaga? May papakita ko sa'yo, sir. Tulungan niyo akong itaas ang damit ko. Tinulungan nga siya ni Morales na maitaas ang kanyang t-shirt. At sa ilalim ng kaliwang dibdib, nakita ni Morales ang isang kakaibang marka. Nabahala siya sa itsura nito, namumula at namamaga. Ano yan? Bakit ka may tato? Bawal yan ah! Hindi ko alam, sir. Wala naman to dati. Nakita ko na lang nung naligo ko kanina. Hindi kaya may kinalaman yan sa tumamang kidlat sa'yo kagabi? Tumango si Ramon, saka marahang hinaplos ang paligid ng marka. Opo. Sa palagay ko ay ganun nga. Di ba naikwento ko sa'yo yung tungkol sa mahiwagang nilalang? Ganitong ganito po yung ibinigay niyang tulos sa akin eh. Hindi kaya ito yun? Imbis na totoong bagay, ay iminerka na lang niya sa aking dibdib. Napakamot sa ulo si Morales, halatang hindi makapaniwala sa naririnig. Iyan ka na naman eh. Kung ano-ano kasing iniisip mo eh. Puro mga kwento ng kababalagan. Hindi naman kasi ako nagkikwento lang ng kung ano-ano, sir. Alam ko yun. Alam ko na may kakaibang nangyayari talaga sa katawan ko. Hindi lang to lagnat at tong nasa dibdib ko. Hindi lang to basta marka, sir. Kanina, sir, bago ako nawala ng malay, para bang may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa katawan ko. Ganun talaga naramdaman ko, sir. Maniwala kayo. Napakunot ang noo ni Morales. Hindi man siya naniniwala sa mga kwento ng kababalagan. Ramdam niyang seryoso at takot si Ramon. Sige na nga. Kung talaga naniniwala kang may kakaibang nangyayari, gagawa natin ang paraan yan. Mamaya, hahanap ako ng paraan para malaman kung ano talaga yan. Talaga? Tutulungan mo ako, sir? Mabuti at hindi mo ako pinagtatawanan. Hindi, bakit naman kita pagtatawanan? Kitang-kita ko naman yung pag-aalala sa mukha mo. Kaya lang, kailangan lang natin tiyakin kung ano ba talaga yan. Sandaling natahimik si Ramon, saka bahagyang tumungo. Salamat, sir. Di ko alam kung anong mangyayari sa akin. Pero kailangan ko talaga ng tulong. Walang problema. Maghahanap ako ng taong makakatulong sa atin. Sino naman, sir? Hindi ko pa alam. Pero magtatanong-tanong ako dyan sa baryo kung may kilala silang albularyo na pwedeng makatulong sa atin. Albularyo? Sigurado ba kayo, sir? Oo. Mas may kakayahan siyang makita kung ano nangyayari sa katawan mo. Pero pwede din namang medisina ang aasahan natin. Ikaw, mamili ka. Kung ano po mas madaling hinga ng tulong, pwede na po yun sa akin. So okay ka na sa albularyo? Opo. Wala naman pong mawawala kung susubukan, di ba? Oo naman. Tsaka huwag ka mag-alala. Hindi kita pababayaan. Sasamahan kitang harapin yan. Salamat, sir. Salamat ho talaga. O sige na. Magpahinga ka na muna dyan. Lalabas na ako ha. Babalik na lang ako mamaya. Tumango si Ramon at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Nang makita ito ni Morales, ay kinuha na niya ang kanyang sombrero at naglakad na palabas ng kanilang baraks. Pagdating niya sa unang bahay na malapit sa kampo, kumatok siya. Lumabas ang isang matandang babae na nakapalda at may hawak pang walis tingting. Magandang umaga po, Nay.
May maituturo po ba kayong albularyo dito? Yung marunong po sanang manggamot ng taong may sakit. Nagkibit balikat lang ang matanda. Sabay napakunot ang noo. Maya-maya pa ay sinabi nitong wala ng albularyo sa kanila dahil matagal na itong pumanaw. Bagyang napayuko si Morales at nagpasalamat. Nagpatuloy siya sa paglalakad at tumigil sa susunod na bahay. Doon, isang lalaking nasa 50 ang edad ang kanyang napagtanungan. Abala ito sa pag-aayos ng kulungan ng manok. Magandang araw po. Pasensya na po sa abala. May tatanong lang po sana ako. May kilala po ba kayo ditong albularyo? Napalingon ang lalaki at napairap. Halatang hindi natuwa. Sinermo na nito ang sundalo at sinabing huwag maniwala sa mga faith healer o albularyo. Hindi na sumagot si Morales. Bagya siyang napakamot sa ulo at nagpasalamat na lang muli. Makalipas ang ilang minutong pag-iikot, bigla siyang may narinig na isang pamilyar na boses. Tinawag ang kanyang pangalan. Sir Morales! Napalingon na siya nang muli siya nitong tawagin. Nakita niya si Dodong na may dalang supot. Oh, ikaw pala Dodong. Anong ginagawa mo dito? Inutusan lang po ako ni nanay na bumili po ng suka. Kayo po, saan po ba kayo galing? Naghahanap ako ng albularyo eh. Pero parang wala na yatang ganyan dito sa baryo nyo. Albularyo po? Oh, bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba sa sinasabi ko? Opo, kasi nagpapagod lang po kayo kakaikot dito sa baryo namin. Wala po kayong mahanap na albularyo dito, sir. Matagal na pong patay eh. Pinatay po ng... basta. Wala akong ganun dito. Teka sir, bakit po ba kasi kayo naghahanap? Sino pong ipapagamot nyo? Si Ramon. Nag-aalala na kasi ako sa kanya eh. Mukhang lumalala na yung kalagayan niya. Si Kuya Ramon po? Ay sir, may naalala pala ako. Meron pala. May kilala akong isang magaling na albularyo. Pero hindi po siya dito nakatira eh. Sa kabilang baryo pa po. Talaga? Opo sir, sa kabilang barangay po. May isang matandang manggagamot doon. Ang pangalan po niya ay si Capidel. Sobrang galing daw po niya sir. Kahit anong sakit, kaya po niyang gamutin. Pati nga raw po sakit na hindi kayang gamutin ng mga doktor, kayang-kaya niyang pagalingin eh. Totoo ba yan, Dodong? Saan ko kaya siya eksaktong matatagpuan? Basta po sir, paglagpas niyo po ng baryong to, sundan niyo lang po yung diretsong daan. Kapag narating niyo na po ang kabilang baryo, magtanong na lang po kayo doon kung saan po ang bahay ni Capidel. Lahat po doon kilala siya. Madali lang po siyang makita kasi may malaking puno ng balete sa harap po ng bahay niya. Ayos. Salamat, Dodong ha. Ang laking tulong ng sinabi mo. Walang anuman po sir. Para kay Kuya Ramon, di ba? Sana po, gumaling na po siya. Napangiti si Morales at tinapik ang balikat ng bata. Oo, para kay Ramon. Gagawin namin ang lahat para gumaling siya. Pagkatapos nilang mag-usap ni Dodong, agad nang naglakad si Morales papunta sa kabilang baryo. Hindi na siya dumaan pa sa kampo. Bagkus ay binagtas niya ang makitid, maputik at baku-bakong daan. Dala niya ang pag-asa na baka makatulong ang albularyong tinutukoy ng batang si Dodong. Halos 30 minuto din siyang naglakad bago niya natanaw ang karatolang gawa sa kahoy na nagsasaad na malapit na siya sa susunod na baryo. Pagdating niya sa kabilang baryo, patuloy siyang naglakad at nagmasid sa paligid. Ilang mga bahay ang dinaanan niya. Karamihan ay mga lumang kubo at kakaunti lang ang mga taong naroon. Pinili niyang tahimik na sundan ang mga palatandaan hanggang sa matanaw na niya ang sinasabi ni Dodong. May isang puno ng balete sa harap ng isang bahay kubo. Lumapit siya sa may pinto at saka kumatok. Maya-maya pa'y bumukas ang pintuan at sumilip ang isang matandang lalaki na payat. Puti na ang buhok at may hawak na tungkod. Sino ka? Anong kailangan mo dito? Magandang araw ho. Ako ho si Morales. Galing po ako sa Baryo Pinili. May ilalapit ho sana ako sa inyong may sakit na kaibigan eh.
Baka ho sakaling matulungan nyo. Kita sa mukha ng matanda ang biglang panlalamig ng kanyang ekspresyon nang marinig ang pangalan ng baryo. Sa baryo pinili baka mo? Abay, hindi ako basta-basta nagpupunta roon. Bakit naman ho? May masamang enerhiya ang lugar na yun. Hindi ligtas para sa tulad ko. Pasensya na iyo. Hindi kita matutulungan. Sandali lang ho, Kapidel. Mahalaga sa akin ang kasama ko. Wala na po akong ibang malalapitan. Kaya nga po pilit po kitang hinanap. Pakiusap naman ho, Kapidel. Kailangan niya hong gumaling. Tahimik na tumitig ang matanda kay Morales. Ilang segundo ang lumipas, saka siya dahan-dahang napabuntong hininga. Ano ba nangyari sa kaibigan mo? Nagkaroon ho siya ng mataas na lagnat. Tapos kung ano-ano po sinasabi niya na parang wala siya sa sarili. Nagsimula kasi to nang makidlatan siya kagabi. Ano ka mo? Nakidlatan? Oo, nakapagtataka nga po yung kidlat na yun eh. Direkta siyang natamaan ng kidlat pero hindi man lang siya nasunog. Wala siyang anumang kahalos sa katawan. Pero yun nga lang, nilagnat siya tapos sumasakit daw ho ang dibdib niya, lalo na yung marka na lumitaw sa dibdib niya matapos siyang makidlatan. Marka? Matapos makidlatan? Oo, Kapidel. Nagkaroon ho siya ng marka na parang tulos sa kaliwang dibdib niya. Ang sabi pa niya, napanaginipan daw niya ang isang mahiwagang nilalang na nagbigay sa kanya ng tulos. Tulos? Mahiwagan nila lang. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Kapidel. Nabahala sa narinig. Ilang saglit ay natahimik ang matandang albularyo. Kung ganon, kailangan ko siya makita kagad. Dalin mo ko sa binatang yon ngayon din. Nagulat si Morales sa kanyang narinig. Agad ding nakaramdam ng ginhawa. Sa wakas, may pag-asa na. Sandaling nag-ayos muna ng gamit niya ang matanda at pagkatapos nun ay sabay na silang naglakad palabas ng lumang kubo papunta sa baryo ng Pinili. Pagkalipas ng ilang sandali, tahimik nilang narating ang baraks. Dahan-dahan silang pumasok sa loob. Si Ramon ay nakahiga pa rin sa papag. Nakatingala sa kisame habang hawak ang dibdib na tila sumasakit pa rin. Napalingon siya nang marinig ang pagbukas ng pinto. Ramon, may kasama akong bisita. Siya si Kapidel, ang albularyong sinabi kong hahanapin ko para sa'yo. Dahan-dahang tumayo si Ramon at umupo sa gilid ng papag. Tahimik siyang tumitig sa matandang lalaki. Nakita niya na matikas pa rin ang tindig ng matanda kahit bakas na ang katandaan sa mukha nito. Matalim din ang kanyang mga mata. Pagkalapit niya pa lang kay Ramon, agad itong napabuntong hininga. Pambihira! Pambihira ka nga iyo! Napatingin sina Morales at Ramon. Parehong naguguluhan. Po, ano pong ibig niyong sabihin, Tatang? Oo nga po, Kapidel. Ano pong ibig niyong sabihin na pambihira siya? Sasagutin ko yan. Pero, pwede ko bang makita muna ang marka sa iyong dibdib? Opo. Inalis ni Ramon ang kanyang kamiseta at pinakita ang marka sa matandang albularyo. Biglang nanlaki ang mga mata nito. May taglay kang isang makapangyarihan na lakas. Hindi pang karaniwan. Hindi ito sakit gaya ng inakala nyo. Ang marka sa dibdib mo, yan parang tulos, ay tanda ng isang kasunduan. Napakunot ang noo ni Ramon. Yumuko siya at tinitigan ang marka na namumula at bahagyang nakaumbok. Napatingin din si Fidel. Wari sinisiyasat ito gamit hindi lamang ang mga mata, kundi pati na ang kanyang pakiramdam. Sinasabi ko na nga ba? Hindi pang karaniwan ang kidlat na tumama sa'yo. Po, ano pong ibig niyo sabihin, Tatang? Mabagal na kumilos ang matanda. Lumakad ito, paikot kay Ramon. Ang karaniwang kidlat, nakakasunog ng balat, nakakawasak ng laman,
at kadalasang pumapatay. Pero ikaw, ni bahid ng anumang paso ay wala. Sa halip, iniwan ito ang marka ng tulos. Isang sagisag ng kapangyarihang hindi sa mundong ito nagmula. Hindi ito sugat o paso. Isa yang tatak, isang kasunduan sa pagitan mo at ng mahiwagang nilalang. Umupo si Kapidel sa isang bangko malapit sa kanila. Napabuntong hininga siya bago nagsimula ng mahabang paliwanag. Sagisag? Tatak? Teka, hindi ko po maintindihan. Makinig kang mabuti, iyo. Pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Ang marka na yan ay isang sinaunang sagisag ng kapangyarihan na ipinagkakaloob lamang ng mga nilalang na nagbabantay sa balanse ng mundo. Hindi sila nakikita ng karaniwang tao. Sila ang mga nilalang na pumipili ng mga tagapagtanggol kapag may paparating na panganib. Nakatutok ang tingin ni Ramon at Morales sa matanda. Tahimik na nakikinig. Kapag pumili sila ng tao, hinuhugisan nila ito ng tulos. Yan ang nakikita nyo sa dibdib mo. Isang marka ng kasunduan, isang lagusan ng lakas. Ang pagdating ng kidlat ang naging hudyat ng pagsanib ng kapangyarihang yon sa katawan mo. At dahil ang lakas na yon ay hindi mula sa mundong ito, hindi ka nasunog gaya ng karaniwang tao. Sa halip, tinanggap ng katawan mo ang enerhiya at isinama ito sa iyong pagkatao. Napatingin si Ramon sa kanyang marka. Hawak-hawak ang dibdib. Kaya po pala, parang may nagbabago po sa katawan ko. Minsan bigla po akong nilalagnat, minsan naman para akong init na hindi ko humaintindihan. Ang mga nangyayari sa iyo, iyo, at ang mga nararamdaman mo ay epekto lamang ng pagpasok ng kapangyarihan. Ang katawan ng tao ay nilalang para sa laman lamang. Kaya pansamantala kang manghihina, lalagnatin o kaya naman ay mawawalan ng malay paminsan-minsan. Dahil yan ay unti-unti nang inaangkin ng katawan mo ang ibinigay sa iyo. Napailing si Morales at hindi pa rin makapaniwala. Totoo ho ba yan? Pero bakit si Ramon ang napili? Hindi ko alam. Ang mga nilalang na yon ang makakasagot ng tanong na yan kung bakit siya ang napili. Napatigil ang matandang lalaki. Nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa. May kailangan pala akong ibilin sa iyo. Ang mga nilalang na yon ay hindi basta-basta nagbibigay ng kapangyarihan sa tao. Ginagawa lamang nila ito kapag may darating na matinding banta. Eksakto. Yan nga po yung mismong sinabi sa akin ng nilalang bago po ako nagising. Sabi niya sa akin sa panaginip ko na may paparating daw po na panganib at kailangan kong maging handa. Huwag kang mag-alala. Taglay mo ang isang kapangyarihang kayang lumipol ng madaming kaaway. Po? Pero paano ko po gagamitin to? Kapag dumating ang oras na kailangan mo ang kapangyarihan, husa itong lalabas at gagabayan ka. Talaga po? Kung ganun, di ko na po kailangan na matuto ng mga orasyon o kung ano paman para magamit po ang kapangyarihan ko, ganun ba? Hindi na. Wala ka nang dapat na ipag-alala. Kapag kusa nang nasanay ang katawan mo sa epekto ng kapangyarihan na pumasok sa'yo, mawawala din lahat ng mga nararamdaman mong sakit. Napatingin si Ramon kay Morales. Saka sila parehas na napabuntong hininga dahil sa kaunting ginhawa na naramdaman nang malaman na magiging maayos din ang lahat. Ngunit hindi pa tapos ang matanda. Tumayo ito at itinutok ang kanyang tingin sa kanilang dalawa. Makinig kayong mabuti. Hindi ito biro. Ang babalang dala ng tulos ay totoo. Hindi ko pa alam kung anong klaseng panganib ito, pero mukhang mabagsik. Kaya mula ngayon, huwag kayong magpapakasiguro. Maging mapagmatsyag kayo. Huwag basta-basta magtitiwala kahit kanino. Ang panganib ay maaaring magkubli sa inyo ng isang kaibigan o ng isang inosenteng nilalang. Hindi nyo alam kung sino o ano ang maaaring naging kasangkapan ng kadiliman.
Kaya mag-iingat kayo. Pwede pa rin nila kayong malinlang. At tandaan po namin yan, Ka-Fidel. Salamat po. Sige iyo, pero panatilihin yung maging alerto palagi ha. Kailangan ay palagi kayong handa. Laging nakabantay sa bawat oras. Ang kalaban ay maaaring umatake nang hindi nyo nalalaman. Tama po kayo, Tatang. Kailangan laging handa. O siya, sige na. Magpahinga ka muna. Pabayaan mo makabawi ang katawan mo. Kapag naramdaman mo muli ang init, huwag kang matakot. Pagkatapos ay tumingin ito kay Morales. Ikaw na ang bahala sa kanya. Bantayan mo siya. Bantayan nyo ang isa't isa. Oo, Ka-Fidel. Tatandaan namin lahat ng mga sinabi nyo. At sa huling sulyap ni Ka-Fidel sa marka sa dibdib ni Ramon, marahang umiling ang matanda. Tila may mabigat na iniisip. Bago siya tumalikod, ay napahawak siya sa kanyang kaliwang dibdib kung saan nakatago ang katulad na sagisag. Si Ka-Fidel ay minsan ring napili upang magkaroon ng kapangyarihan, kaya alam niya ang tungkol sa bagay na yon. Ngunit ang impormasyong ito ay hindi niya na binanggit sa mga sundalo. Dahan-dahan na siyang lumakad palabas ng barracks, iniwan ang dalawa sa loob at hindi na nagpaalam. Kinagabihan ay naging maayos na ang pakiramdam ni Ramon, dahilan upang makasama na itong rumonda kasama ng dalawa niyang kaibigang sundalo. Madilim ang paligid, tanging sinag lang ng buwan at ng mga flashlight nila ang pinagmumulan ng liwanag. Nakasara na rin ang mga kabahayan at maging ang mga lampara nila ay kanilang pinapatay. Tahimik silang naglalakad sa gilid ng palayan. Napakatahimik talaga ng baryo na to. Pagdating ng gabi, akala mo'y wala ng tao. Kaya nga sana ganito hanggang sa matapos ang assignment natin dito. Sana nga. Kaya lang, parang may nararamdaman akong kakaiba ngayong gabi. Yan ka na naman, buddy. Magsisimula ka na namang manligalig, ha? Sandali lang, huwag kayo maingay. Parang may naririnig ako. Natawa si Ricky sa sinabing yun ni Ramon. Nawiwirduhan na siya sa kasama niya. Lalo pa at wala naman siyang naririnig na anumang ingay. Ngunit bigla siyang kinalabit ni Morales at sinenyasan na manahimik. Walang nagawa ito, kundi ang sumunod. May nararamdaman ako mabigat na presensya sa paligid natin. Humakbang sila ng dahan-dahan. Naging alerto, naging mapagmasid. Hanggang sa bigla silang napatigil nang makarinig ng malakas na sigaw mula sa malayo. Isang tinig ng lalaki na parang takot na takot. Narinig niyo ba yun? Oo, tara. Tulungan natin. Napatakbo silang tatlo. Sinundan ng ingay ng mga sigaw. Habang papalapit sila, unti-unting lumilinaw sa paningin nila ang eksena. May isang lalaki na nakahandusay sa lupa at sa ibabaw naman ay isang nilalang na may kakaibang anyo. Mahahaba ang mga kuko nito, mapula ang mata at mabalahibo ang katawan. Sumigaw ang lalaki at nanghihingi ng tulong sa kanilang tatlo. Agad na itinutok ni Morales ang kanyang baril. Handang barilin ang nilalang, ngunit bago pa niya mapaputok ang gatilyo, ay biglang kumilos si Ramon. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa mismong sandaling yun ay kumulog ng ubod lakas sa kalangitan. Isang nakakasilaw na kidlat ang biglang lumitaw at diretso itong tumama muli kay Ramon. Dumaloy ang malakas na kuryente sa buo niyang braso at tila naipon ang malakas na enerhiyang yun sa kanyang palad. Nang ibuka ni Ramon ang kanyang kamay at itutok ito sa nilalang, lumabas ang liwanag na parang kidlat patungo dito. Sumabog ang lupa sa paligid ng halimaw. Nagulat silang lahat, lalo na si Ramon sa nangyari. Huli na nang mapagtanto niya na muntik na din niyang tamaan ang magsasaka na naroon sa ilalim ng halimaw. Agad na napatigil si Ramon at mabilis na iniwas ang kanyang kamay upang hindi tamaan ang lalaki. Sa kabutihang palad ay ligtas ito at walang natamong pinsala. Samantala,
Ang nilalang ay napaatras, saka mabilis na tumalon palayo at tinangkang tumakas. Napatitig naman si Ramon sa kanyang sariling kamay. Tila nagliliyab pa rin yun at may banayad na bughaw na liwanag na kumikislap-kislap na parang mga mumunting alon ng kuryente na gumagapang sa kanyang balat. Naramdaman niyang kusang umangat ang kanyang mga kamay at diretsong tumutok ito sa direksyong pinuntahan ng halimaw. Muling sumabog ang matinding liwanag at makaraan ang ilang sandali, kusa na rin itong nawala. Muli, naging tahimik ang gabi. Samantala, nang makabawi ng gulat ang mga kasama niya, saka lang sila nakapagsalita. Ano nangyari, Ramon? Paano mong nagawa yun? Hindi ko alam, buddy. Bahagyang napalingon siya sa kanyang mga kasama, saka muling ibinalik ang tingin sa kanyang mga kamay. Basta, bigla na lang gumalaw ang mga kamay ko eh. Tapos, may liwanag. May kidlat na lumabas. Napahinto siya. Hinahabol ang hininga. Pilit na inuunawa ang kababalagang nasaksiyan. Hindi ko akalaing ganito ang kapangyarihan na ibinigay sa akin ng nilalang na yun sa panaginip ko. Kaso, hindi ko kayang kontrolin. Muntik mapahamak yung magsasaka. Lumapit siya sa magsasaka at inalalayan itong tumayo. Umuwi na po kay tatang sa pamilya niyo. Sana po wala po makakaalam ng nangyari. Tumango ang magsasaka. Namumula pa ang mga mata sa luha at takot. Bago ito tuluyang umalis, ay bigla siyang niyakap nito ng maigpit at paulit-ulit na nagpasalamat. Nang bumitaw, ay saka tumakbo palayo ang magsasaka sa madilim at makitid na pilapil hanggang sa mawala na ito sa kanilang paningin. Saglit na katahimikan ang sumunod. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, may narinig silang kaluskos mula sa kung saan. Pakiramdam ni Ramon ay may nakatingin sa kanila at nagmamatsyag. Nagmasid siya sa paligid. Ngunit wala naman siyang nakita. Maya-maya pa ay bigla nilang narinig ang isang malakas na alulong. Nagkibit balikat na lamang si Ricky at bahagyang tumikhim. Mabuti pa ipagpatuloy na lang natin ang pagroronda natin. At baka mamaya makadisgrasya ang halimaw na yun sa mga taga-baryo. Nagpatuloy silang tatlo sa ginagawa nilang pagroronda. Pinag-uusapan pa rin ang nangyari habang paikot-ikot sa baryo. Lumipas ang mga oras at natapos din ang kanilang duty. Pagbalik sa barracks, bagsak silang tatlo dahil sa labis na pagod. Kinabukasan, habang sabay-sabay silang nag-aagahan, isang nakagigimbal na balita ang dumating sa kanila. Isa sa mga sundalong nagbantay sa outpost ang nagsabing may natagpo ang bangkay ng isang babae sa loob ng baryo. Dagdag pa ng isa, kaawa-awa raw ang batang naiwan. Ulila na ito at mag-isang nabubuhay. Pagkarinig nito, biglang kinabahan si Ramon. Pumasok kagad sa isip niya si Dodong. Nagkatinginan silang tatlo. Iisa ang kanilang iniisip. Agad nilang tinapos ang pagkain at pinuntahan ang bahay ni na Dodong. Habang papalapit sila, nakita nila ang maraming taong nagkukumpulan sa harap ng nasabing bahay. Sa mismong pintuan, naroon si Dodong, nakaupo, yakap ang kanyang mga tuhod, walang imik at umiiyak. Lumapit si Ramon at marahang nakiramay sa bata. Dodong ako to. Ano nangyari? Sir Ramon, si nanay po. Patay na po siya, sir. Pinatay po siya. Bakit? Bakit siya pinatay?
Hindi ko po alam. Mabait po ang nanay ko. Wala naman siya ginagawang masama. Pero bakit po siya pinatay, sir? Bakit? Bakit siya pinatay? Tahan na, Dodong. Ipagdarasal na lang natin ang nanay mo. Wag! Hindi kailangan ni nanay ng dasal. Hindi niya kailangan yon. Ano? Bakit naman? Dahil ang kailangan niya ay hustisya. Maghihiganti ako, Sir Ramon. Maghihiganti ako. Umanda sa akin ang mga tao pumatay sa kanya. Magbabayad sila lahat. Magbabayad sila! Sadali lang. Huminahon ka muna, Dodong. Hindi ko po kaya, sir. Tulungan niyo po ako na makilala kung sino po pumatay sa kanya, sir. Para niyo na pong awa. Hanapin niyo po kung sino pumatay sa nanay ko. Oo, Dodong, sige. Nangangako ko na iimbestigahan natin ang nangyaring to sa nanay mo. Akong bahala. Salamat po. Salamat, sir. Ilang saglit pa ay tahimik na pumasok sa loob ang 3 sundalo kung saan nakahimlay ang katawan ng ina ni Dodong. Nakatakip ito ng puting kumot. Tahimik silang nagdasal para sa ina ng bata. Lumabas na sila pagkatapos ng ilang minuto at si Ramon naman umupo sa tabi ni Dodong. Dodong, ano nang plano mo ngayon? Hindi ko po alam, sir. Gusto mo ba sumama ka sa akin? Pag natapos ng misyon namin dito, isasama kita. Ako nang magpapaaral sa'yo. Saka, Ayoko po. saglit na natahimik si Ramon. Hindi alam kung ano ang isasagot sa bata. Pasensya na po kayo, sir. Maganda po ang alok niyo sa akin. Pero hindi ko po pwedeng iwan ang aking ina. Saka, dito po ako nabuhay eh. Dito po ako lumaki. Ayoko pong umalis dito. Napabuntong hininga si Ramon. Hindi siya maaaring makipagtalo sa bata, kaya't tinapik na lang niya ang balikat nito. Naiintindihan ko. Hindi kita pipilitin, Dodong. Basta tandaan mo ha, hindi ka nag-iisa. Kapag kailangan mo ng kausap, puntahan mo lang kaming 3. Handa kami makinig sa'yo. Sige po, sir. Salamat po. Pagkatapos ng halos 1 oras, ay nagpaalam na rin ang 3 kay Dodong. Tahimik silang naglakad pabalik sa kanilang kampo. Bawat isa'y abala sa kani-kanilang iniisip. Walang nagsasalita kahit isa. Sa pagbalik nila sa kampo, ay agad silang nahiga, umaasang makakabawi ng lakas para sa panibagong gabi ng pagbabantay. Unti-unti na silang nilamon muli ng antok. Pagsapit ng gabi, muling pumuesto ang 3 sa outpost. Tulad ng dati, ay tahimik pa rin ang kapaligiran. Tahimik masyado ah. Ay nako, kinakabahan ako. Mas mabuti na yung ganitong tahimik lang. Tapos yung mga tao nasa loob na ng bahay at nagpapahinga. Siguro naman wala lang mapapahamak ngayong gabi. Tumango si Ramon. Sang-ayon siya sa sinabi ng kanilang senior na si Morales. Ngunit pamaya-maya pa ay narinig nila ang boses ni Dodong. Hingal na hingal ito. Saklolo! Mga sir! Tulungan niyo po ako! May aswang po sa may kakahuyan! Hinahabol niyo po ako! Saklolo! Mabilis silang nagtinginan. Walang pagdadalawang isip. Hinablot ni Morales ang kanyang baril at sumunod naman si Ramon. Naiwan si Ricky sa outpost bilang bantay. Mabilis nilang tinungo ang kakahuyan kasama ang batang si Dodong. Dodong, saan mo nakita ang aswang? Nasaan siya? Dahan-dahang huminto si Dodong. Tapos ay dahan-dahan ding lumingon sa kanila. Ngunit hindi na ito ang batang kilala nila.
Ang mga mata nito ay naging mapupulang parang apoy. Ang balat niya ay nagsimulang kumulubot at umitim. At ang kanyang mga ngipin ay humaba na parang sa isang mabangis na hayop. Ang kanyang mga kuko ay umusli. Mahahaba din at matutulis ang kanyang mga pangil. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng bata. Hindi na siya si Dodong, kundi isa ng aswang. Ano? Teka, bakit naging ganyan ang itsura mo? Ayoko pong gawin to. Pero mahal ko ang nanay ko. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay niya. Magbabayad kayo. Pinatay niyo si nanay. Ano? Hindi namin pinatay ang nanay mo. Anong sinasabi mo, Dodong? Wala kaming kinalaman doon. Pinatay mo siya. Kitang-kita ko kung paano mo siya pinatamaan ng liwanag na siyang pumatay sa kanya. Ang sama mo. Itinuring pa naman kitang kaibigan. Pero di ko alam na ikaw ang babawi sa buhay ng aking ina. Pagbabayaran mo to. Hindi kita mapapatawad. Hindi kita mapapatawad. Ibig sabihin, ang aswang na... Hindi maaari. Siya bang nanay mo? Oo, siya ang nanay ko. At pinatay mo siya. Sandali lang, hindi ko naman alam eh. Akala ko... Teka, nambibiktima siya ng tao. Hindi ko sinasadyang patayin siya. Sinungaling ka. Bago pa muling makasagot si Ramon, ay muling sumugod si Dodong. Mabilis, parang isang kidlat din na dumaan sa harap nila, at sa isang kisap mata ay naramdaman ni Ramon ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang leeg. Mabuti na lang at nakaatras siya. Muntik na siyang mahiwa sa matatalas na kuko ng batang aswang. Mas lalong nagngit-ngit ang batang aswang. Tumigil ka, Dodong! Ano ba? Hindi ko intensyon na patayin ang nanay mo. Kailangan ko lang talagang gawin yun. At gagawin ko yun sa'yo kung hindi ka titigil. Wala akong pakialam kung patayin mo ko. Sige, patayin mo ko. Mas gusto ko na ngayon para makasama ko na ang nanay ko. Hindi, Dodong. Alam ko mabait kang bata kaya itigil mo na to. Nakikiusap ako sa'yo, Dodong. Ngunit imbis na makinig, mas lalo pang tila nagalit ang bata. Muling nagbago ito ng anyo. Tinubuan ng malalaking pakpak sa likod. Tumalon ito at nagpalipat-lipat sa mga sanga. Tapos ay lumipad na parang paniki. Mabilis, halos hindi masundan ng mga mata. Si Morales ay nagpaputok na ng ilang beses, ngunit hindi niya ito tinatamaan. Grabe! Ang bilis niyang kumilos! Sandali lang po, sir. Pakiusap, huwag niyo po siyang sasaktan. Ramon, hindi pwedeng hindi tayo lumaban. Masyado siyang agresibo, matapang at handang patayin tayo. Hindi na yan tao. Aswang yan. Kailangan siyang patayin. Pero, ano ba Ramon, kung hindi tayo lalaban, tayo mamamatay dito. Kaya kumilos ka. Gamitin mo na ang kapangyarihan mo. Bilisan mo na. Sandali lang po. Kakausapin ko pa sandali si Dodong. Dodong, tama na! Hindi ito ang daan para makuha mo ang hustisyang hinahanap mo. Tama na, tumigil ka na! Ngunit bingi na si Dodong sa lahat ng paliwanag. Sa sobrang bilis nito, bigla itong sumulpot sa harap ni Ramon. Ang mga kukoy nakaamba sa kanyang dibdib. Sa paningin ni Ramon, lahat ay tila naging mabagal. Nakita na ni Ramon ang tiyak na kamatayan sa sandaling yun. Wala na siyang nagawa kundi ang mapapikit, at sa isang iglap, naramdaman niyang may tumayo sa harap niya. Pagkamulat ng kanyang mga mata, nakita niya si Morales na nakahandusay na sa harap niya. Nakabaon sa dibdib nito ang matutulis na kuko ni Dodong. Dahan-dahan yung binawi ng batang aswang. Sumirit mula roon ang mapulang dugo. Biglang napasigaw si Ramon. Sabay na paluhod sa tabi niya. Sir! Sir Morales! Sir!
Biglang humagikgik ng malakas si Dodong at saka piniling tumakas. Samantala si Ricky naman ay kanina pa pala nakasunod sa kanila. Nang marinig niya ang mga putok ng baril at ang sigaw ni Ramon, ay saka niya nasundan ang eksaktong lugar kung nasaan sila. Ngunit huli na siya. Naabutan niya ng duguan ang kasama nila. Ramon, ano nangyari? Si Sir Morales! Sir Morales! Sir! Dahan-dahang iminulat ni Morales ang kanyang mga mata. Nangingitim na ang mga labi at may itim na dugo na dumadaloy sa kanyang bibig. Hinawakan niya ang braso ni Ricky. Mag-iingat kayo ha. Baka hindi lang si Dodong ang kalaban natin. Sir, huwag ka na muna magsalita. Ililigtas ka namin. Kapit lang, sir. Kaya mo yan. Isang marahang ngiti ang pinakawalan ni Morales. Tapos ay pinilit nitong lumingon kay Ramon. Ingatan mo ang buhay mo. Mangako ka. Ingatan mo ang buhay mo, Ramon. Alang-alang sa akin. Sir, wag. Sir, wag mo kaming iiwan. Sir! Parang awa mo na, sir. Ngunit wala na. Patay na si Morales. Yumuko si Ramon. Mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang yakap ang wala ng buhay na katawan ng kanilang kasama. Napakagat siya ng labi. Pinipigilan ang sarili na mapaiyak. Pareho sila ni Ricky. Ngunit nang magkatinginan silang dalawa, doon na sila hindi nakapagpigil. Napahagulgol silang dalawa. Ano nangyari, Ramon? Sabihin mo ano nangyari, bakit ganito? Bakit? Hinarang niya yung katawan niya para mailigtas ako kanina. Kaya siya yung tinamaan ng kuko ng batang aswang na yun. Iniligtas ako ni Sir Morales. At hinayaan mo namang mangyari yun sa kanya. Hindi ba may kapangyarihan ka? Bakit hindi mo ginamit? Ano bang iniisip mo? Buddy, masyadong mabilis ang mga nangyari. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito eh. Hindi mo alam? Ha? Hindi mo alam? O pinabayaan mo lang talaga? Mas importante pa ba talaga sa'yo ang batang yun kaysa sa amin na kasama mo? Hindi. Hindi totoo yan, Ricky. Duwag ka, duwag. Kung hindi mo kayang paslangin ang batang yun, ako ang gagawa. Tumalikod na si Ricky. Nagsimula na siyang maglakad at sinundan ang direksyon kung saan lumipad papalayo ang aswang. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, tinawag niya si Ricky. Sandali lang, buddy! Bakit? Ako na ang bahalang maghanap sa aswang na yun. Pero ikaw na ang maiwan dito para maiayos si Sir Morales. Sigurado ka? Oo, mas may kakayahan akong hanapin o sundan ng aswang kaysa sa'yo. Huwag ka mag-alala, babalik ako dito. Nadala ang ulo niya. Sandaling natahimik si Ricky. Kita sa mga mata niya ang pag-aalinlangan. Ngunit alam niyang hindi niya na mapipigilan ang desisyon ng kasama. Sige, mag-iingat ka. Bigyan mo ng saysay ang pagkamatay na kasama natin. Tumango si Ramon. Pagkatapos nun ay tumayo na siya at nagsimulang maglakad patungo sa madilim na gubat upang sundan ang aswang. Lumalalim na ang gabi. Patuloy sa paglalakad si Ramon. Pumasok siya sa pinakapusod ng gubat. Hanggang sa wakas, natanaw niya mula sa malayo ang ilang anino na kumikilos. Dahan-dahan siyang lumapit at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Doon na nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasaksiyan. Hindi lang isa, kundi 5 o 6 pang mga aswang ang naroroon. Sa gitna nila ay si Dodong. Nakatayo ito at tila wala sa sarili. Kumikilos itong parang tau-tauhan ng dilim. Iginala pa niya ang kanyang mga mata at nakita niya na may ilang biyag na naroon. Nakatali ang kanilang mga kamay at paa sa puno.
isang aswang ang biglang lumapit sa isa sa mga biyag. Walang pag-aatubili, sinaksak nito ang dibdib ng taong yun at hinugot mula roon ang puso. Kinain ito ng aswang na yun. Mga halimaw kayo! Mga halimaw kayo! Sumugod siya papalapit sa mga aswang. Sunod-sunod niyang pinagsususuntok at pinagsisisipa ang ilan sa kanila. At sa bawat tama ng kanyang kamao at mga paa, ang bawat tamaan ay humahandusay sa lupa. Biglang sumugod din sa kanya ang mga aswang at kabilang na dito si Dodong. Sumugod ito mula sa likod. Tumama ang matatalim na kuko sa likuran ng binatang sundalo. Napasigaw si Ramon sa hapdi at kirot. Mainit yun at matindi ang kirot na parang sinusunog ang kanyang laman. Subalit kasabay ng kanyang pagsigaw, ang pagbagsak din ni Dodong. Nangisay ito sa lupa na tila nakukuryente. Nanginginig hanggang sa unti-unting nanghina. Hindi nito kinaya ang kakaibang enerhiyang nagmumula sa katawan ni Ramon. Isa-isa namang muling sumugod ang mga natitirang aswang. Ngunit sa sandaling yun, biglang lumiwanag ang dibdib ni Ramon. Isang matinding liwanag ang umagos mula roon. Lumabas patungo sa kanyang mga palad. At mula sa liwanag na yon, nabuo ang isang sandatang tila tulos, matulis, makinang at nagliliyab. Tapos na ang kasamaan nyo ngayon! Isang aswang ang unang sumugod, ngunit bago pa man makalapit, naisaksak na ni Ramon ang tulos sa dibdib nito. Napasigaw ang nilalang at sa loob lamang ng ilang segundo, ito'y nalusaw at naging abo. Sunod-sunod na sumugod ang iba pa, ngunit isa-isa silang tinamaan ng tulos ni Ramon. Lahat sila'y naging alikabok na lamang na tinangay ng hangin. Lumapit naman siya sa nanghihinang si Dodong. Dodong, hindi ko talaga sinasadyang patayin ng nanay mo. Dodong, may panahon ka pa para magbago. Ngunit sa halip na sumang-ayon ay kinagat nito ang binti ni Ramon. Kaya naman, walang nagawa si Ramon kundi ansaksakin na rin ito. Muling sumabog ang liwanag at tulad ng iba, ang katawan din ni Dodong ay mabilis na nagkandadurog-durog at naging alikabok. Hingal na hingal si Ramon. Nanginginig pa rin ng kanyang mga kamay habang hawak ang tulos na unti-unting naglalao at nagiging liwanag hanggang sa tuluyang naglao sa kanyang mga palad. Muling bumalik ang kanyang ulirat nang marinig niya ang mga mahihinang pag-ungol mula sa mga bihag. Diyos ko! Dali-dali siyang lumapit at sinimulang kalagin ang mga tali. May ilan na wala ng buhay, ngunit may 3 pang humihinga. Nanginginig, payat at sugatan, pero buhay. Ligtas na kayo! Wala nang mga halimaw! Tinulungan niyang makatayo ang mga ito at dahan-dahang inalalayan palabas ng kagubatan. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga taga-baryo at ng mga kasama nilang mga sundalo. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng sundalong si Morales at ang balitang hinabol ni Ramon ang mga aswang. Kaya naman ang mga tao nag-abang ng naging resulta nun. At nang makita nilang buhay si Ramon at may ilan pang nailigtas na mga individual, nagpalakpakan sila. Ramon, buddy! Salamat at buhay ka. Masaya akong nakabalik ka. Salamat din, buddy. Wala nang mga halimaw. Napatay ko na silang lahat. Mas lalong natuwa ang mga tao sa kanilang mga narinig. Matagal nang nananalasa ng palihim ang mga aswang sa kanilang baryo. Bihira man umatake ang mga ito. Sapat na ang takot na dulot nila upang mamuhay ang mga tao sa takot sa loob ng maraming taon. Ngayon sa wakas, tila naalis ang mabigat na aninong bumabalot sa kanilang lugar. May ilan pa ring hindi makapaniwala, ngunit nang makita nila ang mga nailigtas na biyag na unti-unti nang nakakabangon, napaluha ang marami sa tuwa. Nagpasalamat ang mga residente sa kanya at sa mga kasama nitong mga sundalo. Kinabukasan ay maagang nagtipon ang mga sundalo sa harap ng kampo. Sa gitna ay naroon ang kabaong ni Morales, nakabalot ng bandila, habang ang ilang kasamahan nila
ang nakapila sa magkabila ang gilid. Nakasaludo at seryoso ang mga muka. Walang nagsasalita, tila bawat isa'y nagluluksa sa pagkawala ng isang kapatid sa armas. Dahan-dahang isinakay ng mga kasamahan ng kabaong sa truck na maghahatid sa katawan ni Morales pabalik sa kanilang bayan upang doon ay maibigay ang huling pamamaalam ng kanyang pamilya. Wala pa rin akong maisip na salitang sapat para sa ginawa niya. Ako nga rin eh. Pero sigurado akong hindi niya gugustuhin masira tayo ng lungkot. Napabuntong hininga si Ricky at bahagyang tumango. Tama ka, buddy. Pero alam mo, nalulungkot pa din ako. Hindi ko akalain na mawawala siya. Minsan, nasisisi ko talaga ang sarili ko. Wala kang kasalanan, buddy. Hindi mo kasalanan na nangyari sa kanya. Alam kong kapag narito si Morales, matutuwa yun na natapos na ang bangungot sa baryo na to. Hindi pa to tapos. Hindi lang dito may mga halimaw. Baka may iba pang katulad nila sa ibang lugar. Kung ganun, anong balak mo? Kung binigyan ako ng kapangyarihan na mahiwagan nila lang na yon, gagamitin ko to para wakasan ang kasamaan. Hindi ko hahayaang may iba pang mamatay, gaya ni Morales. Gaya ng mga inosente. Kung saan ka man dalhin ang landas mo, sana'y gabayan ka ng Panginoon. Nag-abot sila ng kamay, saka nagyakap bilang mga tunay na magkakampi. Kinagabihan, habang mag-isa siya sa labas ng kanilang kampo, tumingala siya sa mga bituin. Sa kanyang dibdib, muling kumislap ang bahagyang liwanag, paalala ng kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ng mahiwagang nilalang. At sa malamig na hangin ng gabi, binigkas niya ang mga salitang naging panata niya. Hanggat may mga halimaw sa mundong to, hindi ako titigil. Tutugisin ko sila at papatayin ko silang lahat para sa ikapapayapa ng mga tao. Dahan-dahan siyang naglakad palayo, papasok sa dilim ng gubat. Ngunit ngayon ay hindi na siya isang ordinaryong tao lang. Hindi na siya isang ordinaryong sundalo. Ipinangako niya sa kanyang sarili na magiging tagapuksa na siya ng mga nilalang ng dilim. Ipinangako niya rin sa kanyang sarili, kay Morales at sa Panginoong Diyos, na magmula sa araw na yon ay tutugisin niya ang lahat ng kampon ng kadiliman, lalong-lalo na ang mga aswang, sa ngalan ng pag-ibig at katarungan.